sa EDSA ngayon, nagkagulo na. Pumunta na ngayon ang mga taga-INC o itong Iglesia ni Cristo. Galit na po ang Iglesia ni Cristo dito sa gobyernong ito. Alam naman po natin na itong Iglesia ni Cristo ay isa ito sa pinakamalaking organisasyon ng mga religious na sumusuporta po sa mga kung ano man ang mga activity o yung ating progresyon ng ating bansa patungkol po sa ating governance. Alam naman po natin na sila yung unang sumisigaw kapag meron pong kapalpakan ang gobyernong ito. Ang INC po ay parang napuno na dito sa mga pinanggagawa ni Bongbong Marcos. Let's go straight to the point. Ginagawa nila yan ngayon kasi naiinis na po sila. Hindi na po nila nagugustuhan ang mga pangyayari. Isa sa mga dahilan sa nangyari ni Senator Marcoleta. Bakit mas nauna pang maaresto at makulong si Senator Marcoleta? Tapos itong mga corrupt na mga government officials sa flood control ay hanggang ngayon hindi pa nakukulong. Kaya sila galit. Yan ang pinakapunto ng INC. Mati si Senator Marcoleta kaninang umaga, nagpalabas na po siya ng official statement patungkol po doon sa press conference ni Boying Rimulya, ang ombudsman natin na mahilig mamumulitika. Yan naman ang masabi ng taong bayan eh. Itong si Rimulya, ginagamit lang ito ni BBM. Okay, yan ang paniwala ng taong bayan. Sa ngayon, ay dahil doon sa press conference ni Rimulya, na aarestuhin na talaga itong si Marcoleta, Senator Marcoleta, na siya pa naman ang nangunguna para tulungan ang taong bayan masugpo itong problema natin sa korupsyon dito sa flood control, pero siya pa yung ginigipit ngayon ng gobyerno. So pakikinggan rin natin yan si Senator Marcoleta. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin. So ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila. At sa mga first time dito sa aking channel kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan, libre lang yan, okay? So paldo na kayo dito. At heto na po ang official statement ng Iglesia ni Cristo patungkol po dito sa nangyari kay Senator Marcoleta at sa nangyari ngayon sa EDSA. Ayan, ito po. Panoorin ninyo. Dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Correct. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Tama. Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation. Correct. Mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin.
Correct. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Grabe. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, Yan na. ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Ah. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan Grabe. na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Ayan, malinaw na ha. Very clear po ang explanation ng Iglesia ni Cristo. Very clear. Okay? Kaya sila ngayon hindi titigil sa sa katarungan. Okay? Very obvious. Sila po yung nagagalit. Dahil kung ano man ang stand ni Senator Marcoleta, ganun rin ang stand ng buong organisasyon ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, nandito po nagpalabas po ng video itong si Kuya Attorney Mark Tolentino. Okay? Patungkol po sa impeachment ni BP Sara para po malinawan po tayo kung ano ba talaga. Kasi masyadong technical itong impeachment trial ni BP Sara. Ha? Ito po, malinaw na explanation ni Kuya Mark. Okay, play. Magandang araw mga kababayan, ako si Kuya Mark Tolentino. Pag-usapan natin ng malinaw ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Una, ang impeachment ay hindi automatic na ibig sabihin guilty na ang isang opisyal. Kapag sinabing impeached, ibig sabihin ang House of Representatives ay nagsasabing may kasong dapat iharap at litisin sa Senado. Ngunit ang Senado bilang impeachment court ang lulitis at magpapasya. Impeachment is not automatic guilt. Hindi pwedeng tanggalin ang Vice President dahil lamang sa political disagreement o social media pressure. Sa ilalim ng konstitusyon, may tiyak na grounds lamang: culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption, other high crimes, at betrayal of public trust. Malinaw yan ha. Yan po ang guidelines para ma-impeach ang isang government official na kagaya ni VP Sara. Kaya ang tunay na tanong ay hindi na sino ang panalo sa politika. Ang tanong ay nasunod ba ang konstitusyon? May sapat ba at mapagkakakita? Nasunod ba ang konstitusyon? Parang hindi Parang hindi. Wala ang ebidensya at nabigyan ba ng due process ang magkabilang panig? Ang House prosecutors ang magpapakita ng kanilang kaso. May buong karapatan naman ang Vice President at kaniyang mga abogado na tumutol, mag-cross-examine, magpresenta ng depensa at questionin ang legal at factual basis ng mga paratang. Tandaan, impeachment is... Magaling rin ito si Atty. Tolentino ha, magaling rin ito. Kasi kagaya ito ni Atty. Torion eh. Ay, shoutout nga pala kay Atty. Torion. No? Magkita-kita kami mamaya. Alas 6 ng 7 p.m. No? Meron po kaming gathering. May dinner po kami with Atty. Torion. Okay? Ini-invite po tayo. Mamaya. Okay, ito. Kagaya po ito ni Atty. Torion, itong si Atty. Tolentino, na sumusunod lamang po sa mga legalities ng mga attorney. Yung mga sumusunod lang sa batas at sa ating konstitusyon. not an ordinary criminal case. Kung may conviction, ang consequence ay removal from office at maaaring disqualification from future public office. Ngunit ang anumang hiwalay na criminal liability ay kailangan pa ring idaan sa regular na hukuman. At magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng 2/3 ng lahat ng senador. Hindi sapat ang ingay, hindi sapat ang headlines, hindi sapat ang opinyon. Sa huli, test ito sa Senado, sa House of Representatives at sa ating paninindigan sa rule of law. Dapat manaig ang ebidensya, due process at ang saligang batas. Salamat sa inyong pakikinig. Ayan. So, malinaw po yun ha. Yan, kung susundin ba ng Administrasyong Marcos, yung inexplain ni Atty. Tolentino. Kasi parang hindi sinusunod nila eh. 'Di ba? Basta lang sila maka-impeach kay BP Sara. So, dito natin malalaman yan kung itong ating mga senador ay talagang they will follow the Constitution guidelines bago ma-impeach si BP Sara. Kasi kung kahit wala namang basihan na i-impeach si BP Sara at ini-impeach sila, parang very obvious na talaga na sila po ay namumulitika. Okay? So ngayon, pagkatapos ng post na yun ni Kuya Mark, Atty. Tolentino, ay nagpalabas ng video message, official na mensahe ni Senator Marcoleta patungkol po sa update ni Ombudsman Remulla na aarestuhin na itong si Marcoleta. Heto po yung
sinabi ni Attorney itong Senador Marcoleta. Ito, nagsalita na. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Correct. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Mantakin nyo, no? Mas nauna pa siya na makukulong si Marcoleta compare dito kay Martin Romualdez. Dahil dito sa selective na pagka-ombudsman itong si Bonjing Rimulya. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Grabe. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala, sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Grabe ang tapang ni Senator Marcoleta, ha? Hindi po siya natatakot dito sa mga statements ni Bonjing Rimulya, ombudsman. Hindi po siya natatakot. Bahala na kung makulong siya. Nandito po ako, binoto ako ng taong bayan para pagsilbihan ko ang taong bayan dahil galit na ang taong bayan dito sa flood control scandal, flood control corruption na hanggang ngayon hindi po nila nasusolusyonan kasi sila po ang nagnanakaw. Senator Marcoleta, saludong-saludo po ang taong bayan sa inyo, sa tapang mo. Hindi kayo kagaya ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva na mga balimbing, takot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Isa rin yan, ha? Arestuhin si Senator Marcoleta para hindi po makapag-ingay sa flood control at hindi po maimbestigahan ang flood control. Pangalawa, hindi na po siya makapag-participate dito sa impeachment ni BP Sara. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Correct. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating... Kasi dalawang purpose, yung impeachment ni BP Sara at itong flood control. Paldong-paldo si BBM kapag makulong itong si Senator Marcoleta. Grabe ka, BBM. Ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Kaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Grabing tapang nitong taong to. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, wag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat which is si Rimulya, ha? nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Mga minamahal kong... So, nasabi po niya ito
Kasi alam ni Senator Marcoleta na pinupolitika na siya. Very obvious. Taong bayan alam. Di ba? So ngayon, alam naman po natin, kakasuhan siya ng plunder, non-bailable yun, so sigurado talagang makulong siya. Na alam naman natin, sinabi na ng COMELEC mismo, na yung mga donation na tumutulong sa kanya nung panahon ng eleksyon ay hindi yun makonsider na plunder. Kasi donation yun eh. Ginamit nila yun para siraan si Senator Marcoleta at walang mali doon, walang krimen na nangyari doon. Pero pilit pa rin nilang kinasuhan at ikukulong itong si Senator Marcoleta while the case is going on. So ngayon, pakikinggan na natin ngayon ang official statement ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol sa nangyari ngayong araw na ito. Ito po, panoorin natin. Yan. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na muli kayong ma-address, diretsuhan, no filters. Magandang tanghali po sa ating lahat. Today po, June 30, 1 year from the 2025 election, June 30 after the election, that's 1 year when our public officials took office. And of course, 4 years since 2022 presidential, national, and local elections. So 1 month from now, magkakaroon po tayo, less than 1 month from now, yung constitutionally mandated na State of the Nation. So, ngayong tanghali, allow me to speak about what I think, what many people think, kung ano po ang nasa puso at isipan ng marami nating mga kababayan, kung ano ang State of the Nation ngayon. Bakit? What's the purpose? Alam niyo po, ang government official, pag gumawa ng isang pagkilos o gumawa ng isang action, meron pong corresponding reaction yan. Yan po ay isang principle. For every action, there is a reaction. Diba? So kung sinabi ko yung piso ay gagamitin sa pabahay, or yung piso ay gagamitin sa ayuda, or yung piso ay gagamitin para sa flood control, may reaction po yan. So ang nangyayari po, pag nagkakaroon ng reaction sa ginawa ng isang namumuno, namamahala, or isang public servant, at ang reaction po ay galit o ang reaction po ay negative, the public official has two choices. One is to double down. Diba? Halimbawa po, sa ginagawa ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna nun ni Senator Lacson, at ngayon sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo at sabi nila yung subcommittee kay Senator Francis Pangilinan na hindi pa nag-aaksyon. So, meron pong reaction yan. So, you can double down. So, that's what Senator Lacson is doing, doubling down and saying na naging matapat siya sa takbo ng Blue Ribbon Committee. Or you can reflect. And when you reflect, pwede mong aminin ang pagkakamali. Tandaan po natin, pagka inamin natin ay may pagkakamali, it could be a partial mistake, it could be a crucial mistake, everything can be a mistake, but the point is, it is part of leadership to tell the people pag may mali at itama ito. Kasi kung pagpipilitan natin na ang mali ay tama, lalo pong lalaki ang problema. What is the biblical principle involved here? The biblical principle involved here is kung anong ating itatanim, yan din po ang ating aanihin. I can also say that the biblical principle here is about truth, katotohanan. Na the truth shall set you free. Alam naman po natin sa Bible ang context po nun. Ang katotohanan ng Panginoon na Jesucristo at yung freedom from sin. Having said that, many biblical principles or all biblical principles are applicable kahit tanggalin nyo po yung spiritual or religion. Diba? Katulad nung kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Magtanim ka ng saging, ang magiging punot bunga niyan ay saging. Magtanim ka ng santol, ang magiging punot prutas niyan ay santol. So, let's put everything into context first, no? First, meron po tayong announcement from the Ombudsman na kakasuhan ng plunder si Senator Marcoleta. Ano po yung context at background niyan? Noong 2025 SONA, sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, exposing then what seemed to be anomalies and corruption sa flood control and sa infra. This was not new. Many senators in the 2023 to 24 budget, yung inyong lingkod po sa 2022 pa lang, discussion of the 2023 budget,
tinanong na po natin bakit 1/3 bigla ng budget ay flood control at bakit 1/3 ay maintenance. So ang ating iniimbestigahan pa lang po mga kababayan, flood control pa lang ha. Sa maintenance, napakarami pa ho dyan and 1/3 ulit ng budget yan. So kung trillion na po sa pinagsama after 3 to 4 years ang budget sa flood control, ang budget din po sa maintenance ay 3 to 4 years ay 1 trillion na rin. At isang departamento pa lang yan. Hindi pa natin pinag-uusapan ang BIR, Customs, bago pong pamamahala nila. So I'm referring to before 2025. Ganon din po sa iba pa hong ahensya, sa DA, sa DOH po, no? Wag na po yung corruption na nababalita, yun na lang pong hindi makadeliver ng mga bakuna at mga gamot na dapat bilhin at panay excuses ang ating inaabot. So, kasabay po ng ating State of the Nation, ngayon 2026 is the 40th anniversary of the EDSA Revolution. So, you cannot help it, but people like me, ako personally, I was at EDSA. My father was one of the first, di ba, dun sa assemblyman, kasama po si dating assemblyman, naging Congressman Goles, na nasa EDSA. And some were in the Marcos side, some were in the Cory Aquino side. But the point is, 40 years later, that's one generation. Biblically, that's one cycle, 40 years. Ano nangyari dyan sa generation na yan? Sa Monday po, July 6, mag-uumpisa ang impeachment trial. That's an issue by itself, whether it will be impartial. May ginagawa ba ang administrasyon na to? May kilalaman ba nito? Ang May 11 at May 13 na kaganapan sa Senado. May 11, pag-deploy ng mga NBI para hindi po makaboto si Senator Bato. May 13, yung mga armado, naka-full battle gear na mga taga-NBI na pumasok sa Senado, hindi lang sa GSIS. Patuloy din po ang conflict sa Middle East. Sabi may deal na, tapos wala. Kahapon may deal na ulit. At of course, we're all praying na magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na peace, na magkaroon ng agreement. But habang bumabalik-balik ang sitwasyon, patuloy pa rin ho ang taas ng presyo ng gasolina, patuloy pa rin po ang disruption, hindi lang po sa natural gas, hindi lang sa oil and gas, pero pati ho, for example, sa fertilizer. Dahil nga po, yung byproduct ng natural gas, yung urea, ay siyang pangunahing ingredient o yung ginagawang fertilizers. Today, nag-file din po ang ating mga abogado ng isang manifestation sa Supreme Court na nire-reiterate po ang final natin na hinihingi na magdesisyon ang Supreme Court sa ginawang alleged rump session ng 12 mga kasama natin sa Senado noong June 3. Maraming implikasyon to. Isang implikasyon po nito, yung Blue Ribbon hearing na ginawa ng susunod na araw na sinasabi po ni Senator Lacson, ni Senator Erwin Tulfo, ng administrasyon na yun po ay hindi tunay na Blue Ribbon hearing. So yung pag-file po natin sa Supreme Court ay pagsasabi that this is not about the Senate presidency. This is about constitutional order. It is about the numbers, but it is about the moral boundaries and the law. That is, for example, emphasized in ano ba ang majority of all members. May kaugnayan po to sa impeachment kasi narinig na natin, sabi nung iba, ay pag 23 lang sila o 22 lang, edi baka hindi 16 ang kailangan para mag-convict. Earlier, nasabi ko na, so ibig sabihin 12 pa lang sila noon, ngayon 13 na. So ibig po ba sabihin kapag 6 ang natanggal na senador or kinulong, 12 pwede nang i-convict ang kahit sinong impeachable na officer. So, kasama din po sa balita ay kahapon yung announcement ng opisina ng kagalang-galang na ombudsman, nakakasuhan ng non-bailable na kaso si Senator Dante Marcoleta. Non-bailable po ibig sabihin sususpindin siya, makukulong hanggang matapos yung kaso. Ibig sabihin hindi siya makakalaho sa Blue Ribbon man, sa Blue Ribbon Committee man, sa session or sa impeachment proceeding. So that's the importance of our petition in the Supreme Court. I will talk more of that in the coming days, but I think more urgent is that we talk about the protest yesterday and the ongoing protest ngayon sa EDSA. Unang-una, ano ba pinaglalaban natin? Nalilito na po yung iba kasi may mga ganon, pro-admin, meron pong laban dapat pero naging Marcos na rin, meron tunay na lumalaban, meron pong sinasabi Duterte, meron pong prayer rallies. So, lahat na po ng klaseng sign nandyan. But siguro po kailangan natin ng isang pagkakaisahan natin. And let me propose this, na lahat po tayo, ito ang ating ipaglaban. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God
in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So give away yung dulo. Do ordain and promulgate this Constitution. So mga kababayan, mga kapatid, mga magulang, ito po ay hindi proposal ng Iglesia ni Cristo. Ito hindi proposal ng mga kapatid natin Katoliko. Ito ay hindi proposal ng mga kapatid natin Evangelical. Hindi lang ito proposal ng mga kapatid nating Muslim. Hindi ito proposal lang ng Ilocano, ng Bisaya, ng Waray-Waray, ng Kapampangan, ng Bicolano. Hindi po. Ito po ay pinagkaisahan ng lahat ng Pilipino. Anuman ang edad, saan man pinanganak, anuman ang religion, anuman ang paniniwala, anuman ang pinaglalaban. Sabi po dito, with the aid of the Almighty God. So doon po nagsasabing ng wala pong dapat sa public discussions natin ng Panginoon. Ako isang ayon sa inyo, wag natin sabihin ang Panginoon ay para sa grupo na to o kampi sa akin ng Panginoon. Pero hindi natin pwedeng tanggalin ang Panginoon sa ating usapan. In fact, we should all be on His side. Why? Because without moral foundations, without a moral compass, so pinag-uusapan po natin dito ang Panginoon, but also yung pagtuturo. Siguro naman po, pagka tinignan natin ang pagtuturo ng Katoliko, ng Iglesia ni Cristo, ng Islam, tignan po natin ang Evangelical Christians, may nagsasabi po doon lahat bawal magnakaw. Nagsasabi po doon lahat na bawal pumatay. So cheating, stealing, and lying is a universal principle that we find. At kaya nga meron nakalagay dito po na independence and democracy under the rule of law, regime of truth. So let me simplify. Sa lahat ng para sa katotohanan, magkakampi dapat tayo. Ang dapat po lumabas ang buong katotohanan. So nung sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, ibig sabihin po lahat ng guilty. At lahat po ng hindi guilty pero walang ginawa. So kami, lahat sa Senado, kung alam namin may nangyayari at nagkulang kami, dapat mahiya. Lahat sa Kongreso. Si Senator Erwin Tulfo mismo nagsabi, nung congressman siya, umiikot-ikot siya at alam na may bentahan ng mga kontrata. Siya mismo nagsabi na tumatambay siya sa opisina ni Zaldico. O si Senator Lacson, buong buhay, nilalaban niya against pork barrel, pinaglalaban niya against corruption. We honor that. Kaming lahat po na nagbigay ng warning, bakit ganyan na ang budget ng DPWH, pero nagkulang po kami. So ang question, since SONA last year until now, anong ba nangyari? Ang problema po, imbis na ipaglaban ang batas, imbis na po na hanapin ang hustisya, imbis na ipaglaban ang katotohanan, binaluktot ang batas. Bend the law. So makikita po natin, yung Blue Ribbon Committee, maganda umpisa sa ilalim ni Senator Marcoleta. Hindi po perpekto, wala pong perpekto. Tandaan po natin mga kababayan kay Senator Lacson mismo or kay Senator Marcoleta po mismo, pag nagsimula ka mag-imbestiga, daan bilyon, trilyon piso ang umiikot sa mga bulsa na kumita na dito. So sabihin nyo po, sa 2 taon, 700 billion pesos. Sa 10%, 70 billion pesos yun. Sa 20%, 140 billion. Doon pa lang. Marami pang ibang pagkukunan ng pera. So, gumagalaw po yung pera. Yung mga kumita na yan, ayaw nila na lumabas yung katotohanan. Pwera pa yung kapangyarihan. Kasi pag nasa kapangyarihan ka, hindi mo lang ginagastos yung pera para pagtakpan, tuloy-tuloy din po ang pagkita o tuloy-tuloy pa rin ho ang korupsyon. Ano nangyari nung pumalit si Senator Lacson? Nung umpisa, lahat nanonood, kami, benefit of the doubt. Nung una, medyo nalihis lang, napunta sa Senado. Sige po, kasi dapat wala tayong sinasanto. Pero pakonti-konti po, naging malinaw. Na kung titignan mo po, yung dating malinaw kay Senator Marcoleta, naging malabo. Ano po yung ibig ko sabihin maging malabo? Nakita na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOJ pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla, para bang may konting, nung umpisa parang konti Ngayon malinaw na may coordination. Pag sinabi ni Senator Lacson, dito dapat papunta, biglang nandyan na po yung kung sino man prosecutor or USEC o sa DOJ. Imbis na i-testing mo yung witness, itago yung affidavit at i-testing kung siya talaga sumulat nun, gusto basahin yung affidavit lang. At pagkatapos dadalhin sa DOJ. Ang dami ko pong detalye
na pwedeng sabihin at sa tamang panahon. What's the main point? The main point is, the Office of the Ombudsman, and don't get me wrong, I am one of those who watched the career of Ombudsman Boying Remulla. And like any other Philippine politician, he has done great things, and there are some things I disagree with. And when he said, wala tayong sasantuhin dito, you know, that was scary for many, but it has to be done. Pero ano nga po ang nangyari sa pamamahala ni Senator Lacson? Si Senator Lacson na nagsabi, dito ang direksyon, eto sasabihin. Nung may nabanggit ng mga pangalan, siya na magsasabi, eto sinabi ni Yusek Bernardo, meron delivery pero hindi sa Malacayan, sa ganito. Di ba? So, naging kasangkapan ang Blue Ribbon Committee para baluktutin ang batas, imbis na para ito'y gamitin para lumabas ang katotohanan. That's why nung May 11, nagkapag-asa, hindi dahil sa akin, hindi dahil ako'y naging Senate President, kung hindi dahil yung bagong majority na galing sa minority ay nagsabing tatlo ang ating priority. An impartial impeachment, lumabas ang buong katotohanan sa flood control, at i-address ang problema ng ekonomiya. And I am concerned that it is not only the truth regarding corruption, regarding the flood control scam, regarding many other scams that is being withheld from us. The true state of our economy, ang tunay na pananalapi ng ating gobyerno, magkano na yung utang, anong gastusin, mabagal ba, mabilis ang paglabas ng DBM ng projects, kamusta po ang ating mga government contracts, yung spending. Maraming businessman ang nagsasabi, 20-30% na ang baba ng kanilang sales or ng income or ng tama sa kanilang negosyo. Maraming negosyante nagsasabi na even when the US announced na magkakasundo na sila ng Iran at ng Israel ay lalong hihirap at the end of the year. So there is a lack of honesty. But it is more than a lack of honesty. There is cheating, stealing, lying. So today, the government is facing protest. And they can do two things. Double down. Kami tama, ikulong na lang kayong lahat ng makukulit. Tandaan nyo po, hindi ordinaryong kaso to. Hindi na to yung mga cyber libel na makikita nung una. Sabi ko, ba't yung NBI ngayon? Naging Commission on Cyber Libel, yun na lang. And then, pagkatapos, nakita nyo po sa Senado kung anong ginawa. So, nakita na po natin na marami na pong ginawang attack dogs. Maraming institusyon ang tinatamaan na. Kaya napaka-importante ng Korte at ng Supreme Court. Again po we're not against the full application of the law. Lahat ng dapat managot. Pero hindi naman pwede pong medyo aayusin para non-bailable para mabawasan mga senador. Para hindi na pwede mag-participate. Tapos pagkatapos sasabihin, pag kumampi doon, absuelto na. O wala ng kaso. O non-bailable na. Pag dito, hindi. O, hintayin natin si Jinggoy Estrada kasi siya nagsabing may ebidensya siya at hiningi niya na sa tamang panahon siya maglalabas. Pero let's assume good faith. Let's say tama si Ombudsman Boy na walang deal. Sige, hintayin natin. But the point is, bakit po sinasabi ng Ombudsman meron mastermind? Pero bakit nahuhuli? Di ba kung may mastermind, dapat inilabas na kung paano siya naging mastermind tapos kinasuhan. Pero bakit po sinasabi ni Senator Lacson walang mastermind? Napakagaling naman po kung ganun kalaking anomalya, ganyang kalaking corruption, tapos walang mastermind. At mukhang yung mga nagiging state witness. So ngayon, biglang si Secretary Bonoan, pagkatapos sabihin, wala siyang kilalaman kay Senator Jinggoy, biglang gagamitin ngayon sa kaso ni Senator Jinggoy, at sa iba pa, kulang na explanation walang basis Mukhang yung mga, dapat kasi pagka ikaw, hindi mo kailangan maging least guilty para maging state witness. Pero kailangan hindi ikaw ang most guilty. So that is why we wanted another Blue Ribbon Committee hearing. Hindi lang to para sa ex-Marines o dun sa mga bagong witnesses. Ito ay para sa mga napakaraming government officials na binanggit pero hindi na pinatawag. Tapos ang nag-testify na para sa kanila si Senator Lacson na. Tapos sasabihin ni Senator Lacson para sa 2028 to. Sino ba po sa amin, sa grupo namin ang nag-iisip ng 2028? Samantalang sa grupo ng majority ngayon, alam naman natin nag-uunahan, nilo-launch na nga ang pagtatakbo. Sayang Senator Lacson. Kasi alam mo kung yan ay pinagpatuloy mo, sana yung lifelong struggle mo against corruption tumatak sa'yo. Who knows? Baka ikaw pa naging choice for president sa susunod. Pero hindi, sinira nyo Sinira mo. Ang ginawa, you bent the law. Diba? May agenda. And who are you protecting? Why? After years, diba? So ito po ang problema. Yung ibang mga taga-Malacanang lalong tumatapang. Bakit? Kasi yung Senado na last bastion of democracy, siya pang nagamit para lalong magkaroon ng injustice. So kung pakonti-konti itong mga institusyon na to, DOJ, NBI, di ba, minsan ginagamit ang kapulisan, paggamit po sa
iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang para sa corruption, pero baluktutin ang batas. So mga kasama, I ask you today, number 1, prayer po. Prayers move mountains. Number 2, participate in your way. If what you can do is pray, then pray. If what you can do is pray but also post in your Facebook, in your Instagram, sa kahit anong social media, meron kayong WhatsApp, Viber groups, imulat ang ating mga kababayan sa nangyayari So yun na, yun na banggit na lahat ni Senator Cayetano.